Yung dating street boys na dancer. Puta, ang laki ng kulimbat sa mga ano, no? Sa mga investors, sa mga ano, sa mga OFW. Puta, 200 million. Uh, Yun. Ang lamig. Winter is coming. Mukhang malapit na. Ang lamig na. Ano ngayon? Ang weather today is +13? Alas 4 na ng hapon. Yan, maaraw pa yan pero ang lamig. Ano nga pala ngayon? May holiday ngayong week. Thanksgiving. 'Di ba sa US ang Thanksgiving is July 4th. Alam ko July 4th eh. Dito October. Kaya kagahapon nag-celebrate kami kasama kila Tol Aldwin. Sino yan? That is so cool daw. Yun, celebrate lang kami ng Thanksgiving kasama yung mga tropa rito, no? Kaya sa bahay ni Tol Aldwin sa ni Ate Pam. Unting salo-salo kasama mga pamilya, di ba? Kaya anong oras na kami natapos sa gabi? Hindi, kaninang umaga pala. Alas 6 na yata ako umuwi ng umaga kanina. Ayop niya. Tatlo na lang kami nila Aldwin sa nila Anthony nagiinom kanina. Pero okay lang. Recover na. Kaya gawa tayong video. Ano nyo pala yung balita ngayon na sino ba yun? Yung dating street boys na dancer. Puta, ang laki ng kulimbat sa mga ano, no? Sa mga investors, sa mga ano, sa mga OFW. Puta, 200 million. Ano yan, halo-halong mga na-scam niya na mga OFW, mga investors diyan sa Pilipinas. Sa Rappi Tulfo parang yung 200 million na yun consist ng iba-ibang mga OFW sa mga sa Taiwan. Basta halo-halo. Merong 500,000 yung ininvest, may 1 million. Kaya mag-ingat kayo. Ang daming mga scammers talaga. Akala mo mga mababait yung mga yun, kasi syempre kilalang tao eh. Artista. Tapos biglang ganun pala, puta, scammer pala. Ito yung bangko namin, RBC. So yun, ang lamig talaga. +13. Ano bang dyan sa Baguio? Yung ano ba yun? Temperature. Makukumpara mo ba rito? Sila Marlon din ngayon, sila Yorme nasa Winnipeg pala ngayon. Gagala, naghahabol ng alam niyo naman, malapit na winter, hindi makakagala. Sama yung pamilya, hindi ikot-ikot sila doon. Hindi na kami nakasama. Hindi na ako sumama kasi nga late na nakauwi. Tapos ayokong gumastos. Kasi pag pumunta ka doon, sigurado gagastos ka mamimili ka ng kung ano-ano eh. Kaya yun, hindi na ako sumama. Ikot-ikot na lang tayo dito sa Brandon, no? Yun nga, mag-ingat kayo yung mga OFW ha. Daming mga kasi madali lang yung pera nga natin dito. Madali tayo nakakuha ng pera, malaking sahod. Huwag niyong i-invest ng isa sa mga kung saan-saan. Mas maganda itago niyo na lang muna sa bangko at mag-ipon na lang kayo. Pwede naman mag-business pero dun ka make sure na yung sa mga hindi scam. Mahirap na. Ang hirap-hirap ng trabaho natin sa ibang bansa, sabay ipapamigay nyo lang sa
Papamigay nyo lang sa mga scammer, no? Marami kasing mga nagme-message sa akin nga na mga tungkol ng ganyan, na na-scam sila. Yung sa mga sa mga ano ba to? Yung kunyari mga agent, kunyari mga mga magbibigay ng ano ba to? Trabaho sa ibang bansa. Yung pala scam. Maraming ganyan. Ingat, ingat. Hindi ko alam kung anong pwede kong i-discuss sa inyo ngayon, pero yun nga. Ni-remind ko lang kayo yung tungkol sa nga pala, yung sa sa trabaho namin, yung tungkol sa sa mga nag-a-apply. Ano na raw, tuloy na raw uli yung sa staff house, no? Tatanggap na raw uli sila ng mga applicants. Pero syempre, kuha sila yung mga okay na yung mga requirements, di ba? Nung una sa lahat, yung experience nyo. Tinitingnan nila yung experience. Tapos yung IELTS, mas maganda kung meron na kayong IELTS. Dati kasi nung time ko, hindi kaagad ako kumuha ng IELTS eh. Nung nag-apply ako, nag-mock exam lang kami sa sa staff house. Yung mock exam, yung ite-testing nila kung kaya mong ipasa yung IELTS. Ganun. Nakapasa naman tayo doon. Tapos yun, tinuloy-tuloy na yung application namin. Nag-interview, employers interview, physical exam. Tapos nung nakapasa na kami ng lahat ng ganun, saka kami pinag-take ng IELTS ni staff house. Yun January yata, mga ganun ako na January 2021 ako na IELTS. Kaya yun, sa ngayon kasi, sa sobrang dami na ng mga aplikante, syempre mas inuuna nila yung mas kumpleto yung requirements. Naalala ko si Yorme, yung niya, magpapaso na daw dapat yun eh, yung kanyang IELTS eh. Kaya dito nag-take siya ng selfie. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kuha na lang kayo ng IELTS na rin. Kasi ano ba yun? Meron kayong edge sa sa ibang mga applicants. Lalo na pag pupunta kayo sa mga Canada, yung sa UK. Pero magkaibang IELTS yun yung sa sa UK saka sa Canada. Ang lang naman doon, ang hindi mo lang mapaggagamitan doon ng iba, yung sa UK, yung UKBI na na IELTS. Yun, talagang specific lang yun para sa sa UK. Kung gusto niyo makapag-apply sa iba-ibang mga countries bukod sa UK, kunin niyo yung general lang na IELTS, yung hindi UKBI. Kung gusto niyo, kung specific naman na bansa yung gusto niyo puntahan na sa UK, yun ang kunin niyo, yung UKBI. O kaya, kung marami kayong pera, magkano ng ngayon ang IELTS, 12,000, kunin nyo pareho kung gusto nyo talaga makaalis eh. Kasi nga pala, congrats pala sa mga sa mga dati kong kasama. Pinost ko yun sa na ngayon nasa na siya, nasa Australia na, si Ruel Santos. Shout out, no? Tapos si Danger. Si Danger naman nasa UK na. Shout out. Yung mga na rin yan, swerte nga ng mga yun. Nakaalis na rin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. As in, paikot-ikot lang. Ang gaganda ng mga bahay dito, no? Sana ganyang bahay makuha ko, no? Makuha namin ng aking asawa, no? Sarap dito siguro, meron kang sariling bahay, no? Tapos, yan, ganyan, no? Mga ganyang bahay. Kaya rin madalas nag-iikot ako para tumitingin ng mga bahay-bahay dito. Magandang inspirasyon eh, para ganahan kang magtrabaho eh, para parang alam mo yun, parang tinitignan mo na yung future nyo na nandito kayo nakatira, di ba? Parang saya. Lalabas yung mga anak mo, si JC saka si Ate AJ, no? Miss you, mga mahal ko. Huwag nyo pasakitin ulo ng mami nyo. Yun. Kaya ano ba yung sinasabi ko yung tungkol sa application?
tuloy-tuloy na uli yung magsaysay sa Kaya SO. Meron mga post sila na ano, about sa swine tech, sa meat cutters, meron na uli, no? Sige na, yun na lang muna. Mabilis ang video lang naman 'to, para lang din update sa inyo. Saka tamang ano lang, tamang kwentuhan lang din. Hindi ko alam kung nasaan ako pero wala, masaya. No? Tapos yung sa mga humihingi ng ano, ng mga ng IELTS reviewer, tuloy-tuloy pa rin 'yan, ha. Tapos yung humihingi ng ang tawag diyan, tumihingi ng ano yun? Canadian CB, no? Tuloy-tuloy lang 'yan, no? Message niyo lang ako sa aking FB page. Mag-follow na rin kayo sa akin sa aking YouTube channel, no? Yun na, like, share, subscribe, yung mga ganun na. Yun na. Paalam.